mula po dito sa ating regular na pagtatalakayan sa The Estrada Presidency. Ako po ang inyong lingkod, Chichi Robles, na naganyaya sa inyong samahan po kami sa loob ng isang oras para sa ating regular na balitaan tungkol sa mga pangyayari sa Panguluhan at sa buong sangay tagapagpaganap. Sa linggo pong ito ay ating aalamin ang mga naging pagkilos ng ating Pangulong Joseph Ejercito Estrada nitong nakalipas na linggo sa Executive Action. Gayon din ang mga naging aktibidad ng ating unang ginang, Dr. Luisa Loy Ejercito Estrada, sa The First Lady. At sa episode pong ito, sa kauna-unahang pagkakataon, ay itatanghal natin ang isang bagong bahagi ng ating programa na pinamagatang Sulong Pilipino. Ang Sulong Pilipino po ay isang paglalahad ng mga espesyal at kahangahangang tagumpay na inani ng mga individual o institusyon sa ating lipunan, mga tagumpay na nararapat lamang itaas bilang mga huwaran para sa ating lahat. Sa linggo pong ito, sa Sulong Pilipino ay itatampok natin ang isang natatanging programa sa larangan ng edukasyon. Ito po ay tinatawag na Paaralang Walang Pintuan, isang naiibang pamamaraan sa pag-aaral. Abangan po ninyo yan. Mayroon po muna tayong ilang mga paalaala. Magbabalik po ang The Estrada Presidency. Samahan po ninyo kami. Ang mabilis at mapagpunyaging pagpapatupad ng ating pamahalaan sa 10-point priority program ng ating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. At hanggang sa mga oras na ito ay puspusan ang pagkilos ng lahat ng mga sangay at sektor ng ating pamahalaan upang matugunan ang batayang pangangailangan ng buong sambayanan. Narito na po ang ulat natin tungkol sa mga pinagkaabalahan ng ating Pangulo nitong nakaraang linggo sa Executive Action. Nagtungo sa lalawigan ng Quezon noong ika-19 ng Agosto si Pangulong Estrada upang makiisa sa pagdiriwang ng ika-120 taong anibersaryo ng pagkakapanganak ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Sa pagtitipong ginanap sa Queen Margaret Court sa lungsod ng Lucena, tiniyak ni Pangulong Estrada na gagawin ng kanyang panguluhan ng lahat upang maiahon ng bansa sa krisis pinansyal na bumabalot sa buong Asya. Kasabay ng pahayag na ito, hindi kayat ng Pangulo ang lahat ng Pilipino na magpamalas ng pagkakaisa sa harap ng mga hamong dulot ng krisis pinansyal ng Asya at upang ipagpatuloy ang pagsusulong sa kaunlaran ng bansa. Sa pagkakataong ito, inihalin tulad ni Pangulong Estrada ang kanyang sarili kay dating Pangulong Quezon sa paniniwalang magiging mahusay na kasangkapan ang malawakang paggamit ng wikang Pilipino sa pagtatatag ng mabuting ugnayan ng bawat Pilipino at sa ganitong paraan, madaling maitataguyod ang mas mahigpit na pagkakaisa ng sambayanan. May isa pang ginawa si Pangulong Quezon na ipagpapatuloy po ng inyong lingkod. Hinangad niya po na magpalakas at ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Sa kanyang pagsusumikap, idineklara niyang wikang pambansang ang Pilipino na ibinatay sa Tagalog. Ang mahalaga ay magkaroon ng wikang pambansa nag-uugnay sa buong kapuluan. Hindi po nagkamali si Pangulong Quezon mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Tayong lahat ay nagkakaintindihan ngayon sa wikang Pilipino. Kaya naman ito ang aking ginagamit lagi. Damang-dama ko ang pulso, pintig at mga daing ng ating mga kababayan dahil Pilipino ang
tinanggap ninyo. Ngayon, sana ay mas maging aktibo pa kayo sa pagtulong sa ating pong mga kababayan. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Joseph Estrada sa dalawang bayan ng Quezon ang pagbunsod sa paggawa sa dalawang proyektong pang-infrastruktura na gugugulan ng pamahalaan ng mahigit sa 2 bilyong piso. Sa bayan ng Mauban, pinasinayaan ng Pangulo ang Mauban, Tayabas, Lucban, Sampaloc Circumferential Road na gugugulan ng mahigit sa 416 milyong piso. Popondohan ang paggawa sa naturang proyekto ng pautang na magbumula sa Asian Development Bank at inaasahang magpapalakas sa daloy ng turismo sa lalawigan ng Quezon. Matapos na pasinayaan ng Pangulo ang Mauban Circumferential Road Project, nilipad ang Pangulo ng isang helicopter patungo sa bayan ng Katanawan upang doon pinasinayaan ang Bontoc Peninsula Road Improvement Project. Tulad ng Mauban Circumferential Road Project, popondohan rin ito ng Asian Development Bank. Ito ay binubuo ng 3 road projects. Ang Macalenon-Mulanay Road Project na may habang mahigit sa 43 kilometro. Mulanay-San Narciso Road Project na may habang 27 kilometro. At ang Malikboy-Pitogo-Macalelon Road Project na may habang 43 kilometro. Gugugulan ng mahigit sa 1,633 bilyong piso ang pagpapagawa sa mga road projects na ito. Samantala, kaugnay pa rin ang pagdiriwang ng ika-120 taong anibersaryo ng araw ng kapanganakan ni Manuel Luis Quezon. Pinangunahan ni Pangulong Joseph Estrada ang pagbubunsod ng LGTCS o Local Government Tuberculosis Control Strategy. Layon ng programang itong lipulin ang sakit ng tuberculosis na siyang naging sanhi ng pagkamatay ni dating Pangulong Quezon. Sa pamamagitan ng Directly Observed Treatment Short Course, inaasahang malulunasan ng 85% ng mga tuberculosis cases sa buong bansa sa loob lamang ng 6 na taon. Ngayon, tuklasan na ang lunas na karamdaman na ito, hindi na makatarungan. Patuloy pa rin na magdusa ang taong bayan. Ito ay dahil sa prinsa ng kabayaan at sa kakulangan ng suporta sa National Tuberculosis Program ng ating pamahalaan. Ang aking Panguluhan ay nangakong iangat ang kalagayan sa buhay ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga mahihirap. Kasama na rito ang sigurado na sila ay may access sa health services at magkakaroon ng proper medical treatment. Dagdag pa rito, inatasan ni Pangulong Estrada ang Department of Health na tiyaking ang mga mahirap ang unang makikinabang sa mga anti-tuberculosis medicines na ipinamimigay ng pamahalaan. Ang DOTS o Direct Observed Treatment Short Course bilang isang estratehiya ay inaasahang magdudulot ng epektibo at murang lunas sa tuberculosis, sakit na ang mga karaniwan at malubhang naapektuhan ay ang mahirap nating mga mamamayan. Gayun din, kabilang sa mga tinaguriang public enemies ng Pangulong Estrada ang illiteracy at sa ginanap na awarding ceremonies ng Centennial Literary Contest, ipinag-utos ni Pangulong Estrada na puksain ang tinaguriang ugat ng kamangmangan. We shall declare war on illiteracy and promote reading at the lowest grades. We urge the formation of a volunteer corps of young men and women whose business shall be to reach out for the illiterates, young and old, and teach them the joy of reading. Ginawaran ng first prize ang ilang kilalang manunulat na Pilipino at kabilang dito sila Eric Gamalinda para sa My Sad Republic, Mario O'Hara para sa sarswelang pinamagatang Palasyo ni Valentin, Cirilio Bautista para sa Sunlight on Broken Stones, Jason Co para sa Spirit of 1896, A Mirror to the Heart of the Nation's Past, A Window to the Visions of a Nation's Future, at si Nicolas Pichay para sa dulang pinamagatang Almanac for a Revolution.
Nagkakahalaga ng mahigit sa 19,000 piso ang premyong salaping ipinamigay sa mga nanalo. Samantala, nagtungo sa Estero de Catmon sa Malabon sa Kalakhang, Maynila si Pangulong Estrada kamakailan upang doon pangunahan ang paglilinis nito kaugnay ng Brigada Kontra Baha Campaign, isang programang naglalayong makapagbigay luna sa mga problemang dulot ng taunang pagbaha sa Metro Manila. Sa pagkakataong ito, binigyan din ni Pangulong Estrada na may papel na dapat gampanan ang bawat mamamayan sa kampanya ng pamahalaan laban sa baha. Kaya po sa araw na ito, ilulunsad natin ang proyektong Brigada Kontra Baha. Sa araw pong ito, sama-sama tayong maglilinis ng estero. Tag-ulan na, kaya maganda na po tayo. Ipagpapaliban pa natin ang paglinis, malubhang problema ng baha na haharapin natin. Alam naman natin lahat, pag binaha ang Kamaynilan tuwing sasapit ang panahon ng bagyo at tagulan. Dagdag pa natin dito ang inaasang malaking problema na dala nito pong sinasabing La Nina. Ayon sa Pag-asa ay mahigit pang 50% na marahil posibilidad na darating dito sa atin. Kung 1 o 2 oras na pag-ulan ay binabaha na agad ang mga lansangan, paano pa kaya kung magdamag uulan sa panahon ng La Nina? Kaya kailangan po tayong kumilos. Sapat na. Kung hindi, tayo rin ang kawawa. Samantala, nakiisa si Pangulong Estrada sa pagdiriwang ng ika-15 taong anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino sa EDSA Shrine, Lungsod, Pasig. Sa okasyong ito, binigyang pagpapahalaga ni Pangulong Estrada ang kaarawang ito sa pagsabing ito ang nagsilang sa kalayaang tinatamasa ngayon ng bawat Pilipino. Maring masabi na si Ninoy Aquino ay hindi nagandog ng kalayaan sa sambayanang Pilipino. Ang nagpalaya sa sambayanang Pilipino ay ang sambayanang Pilipino na rin. Nung makamit natin ang kalayaan, 3 taon nang sumakabilang buhay si Ninoy. Ngunit ang kamatayan ni Ninoy ang nagsilang nito. Ang handog ni Ninoy sa sambayanang Pilipino ay higit pa sa kalayaan. Binigyan niya ang ating mga kababayan ng lakas ng loob upang kanilang ipaglaban ang kanilang kalayaan. What Ninoy gave to the Filipino people was better than freedom. He gave the Filipino people the courage to fight for it. He showed them how to be tough in a struggle, especially when you are down and alone. Pinakita niya sa ating mga kababayan ang katatagan sa pakikibaka kahit ang kahulugan nito ay ang pagbuwis ng sariling buhay. Pinakita niya kung paano maging tapat sa prinsipyo at sa bansa. Dito pinagtibay ni Ninoy ang kanyang katapatan sa demokrasya at sa sambayanang Pilipino. Sa kanila binigay ni Ninoy ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sila ay kanyang minahal, galak na galak siyang pakilusin sila sa pamamagitan ng mga talumpating maalab. Bilang ganti, minahal naman si Ninoy ng kanyang mga kababayan. I know the feeling of obligation it creates to prove yourself worthy of so much trust and affection. Ang pinakamatibay na katiyakan ng kalayaan ay ang lakas ng loob at kakayahan na manindigan at lumaban para sa kalayaan. The best guarantee of freedom is the courage and the willingness to stand up and fight for it. Higit na mabisang tagapagtanggol ng konstitusyon ang lakas ng loob, katatagan at katapatan. Higit sa lahat, kailangan natin maging tapat sa ating bansa. Tulad ni Ninoy, kailangan natin manalig na nag-iisa lamang ang ating bansa, ang ating babalikan saan man tayo naroroon.
o saan man tayo makakarating. Anuman ang paghihirap at panganib na ating haharapin, tanging ito lamang ang ating tahanan. Sana nakilala ko ng husto si Ninoy. Sana narito siya ngayon at kapiling natin upang matulungan pa rin ang ating bansa. Kailangan natin ng mga taong tulad ni Ninoy, ang mga taong may lakas na loob, matatag at walang alinlangan ang katapatan tulad ng ating dating Pangulong Cory Aquino at Fidel B. Ramos. Tuwing nagdaraos tayo ng halalan, hindi nawawalan ng Pangulo ang bansa. Bagkus, nadadagdagan ang mga pinuno natin. I like to believe that in this crisis, our country has the benefit of the counsel, the prayers, and the sincere good wishes of 2 more presidents in addition to myself. They have offered to help me. The very presence together here on this altar of 3 presidents with the invocation of Cardinal Sin is itself a silent but vigorous message of national unity. Ang mga panuntunan ng demokrasya ang siyang nagbibigay lakas sa ating bayan at nagpapatibay sa pagkakaisa ng mga mamamayan. Sa pagdaan ng mga taon, maraming mga karanasan at aral tayong natutunan bilang isang bansa magmula pa noong panahon ng ating mga revolusyonaryong ninuno hanggang sa kasalukuyang panahon ng ating mga bagong bayani. At ngayon naman ay babaling tayo sa ating unang ginang Dr. Luisa Ejercito Estrada at sa kanyang mga bagong proyektong inilulunsad. Narito na po ang ating ulat sa The First Lady. Ng ika-88 taong anibersaryo ng Philippine Tuberculosis Society na ginanap kamakailan sa Quezon Institute, ipinahayag ni First Lady Luisa Loy Ejercito Estrada ang ilang malalaking medical missions na kanyang gagampanan sa Metro Manila, Central Luzon, Zambales at Cebu. Ito'y alinsunod pa rin sa kanyang proyektong Serbisyong Panggamutan para sa Mahihirap. Sa okasyon din ito, formal na tinanggap ng unang ginang ang posisyong Honorary President Chairperson ng PTSI, isa sa mga organisasyong naglilikom ng pondo para sa mga kababayan nating may sakit ng TB. Ayon pa sa unang ginang, bilang isang doktor, isa sa mga adhikain niya ang maipaabot sa ating mga kababayan sa kasuluk-sulukan ng mga lalawigan ang libreng serbisyong medikal at mga gamot. Mga bagay na ipinaaabot din ng PTSI sa mga kababayan nating may TB, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. You will probably wonder at the aggressiveness and zeal with which I pursue these missions. I have only this to say: good health is never one to wait. Gayun din, binigyan diin ng unang ginang na isa sa kadahilanan at pinagmumulan ng sakit ng tao ay ang maduming tubig. Kung kaya't pinangunahan pa rin ni First Lady Loy Estrada ang programa sa tubig, pangkalusugan at kabuhayan na naglalayong makapagbigay ng malinis na tubig sa ating mga kababayan. In addition to these medical missions, which provide quick and temporary health care solutions, I have also made us our priority Tubig Pangkalusugan at Kabuhayan projects, which aims to provide potable water in areas where there is none by constructing easily accessible deep wells. Unsafe water is most often the culprit for the many illnesses that are so prevalent in overcrowded poor communities.
Matapos ang masayang pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Tuberculosis Society, pinasinayaan naman ni First Lady Luisa Ejercito Estrada ang Center for Tuberculosis in Children, Philippines, na ating matatagpuan ngayon sa Diliman, Quezon City. Kasabay ng nasabing pagpapasinaya, binigyan puri ng unang ginang ang mga sinatawan ng CTCP sa ibayang pagsisikap nila na mapigil ang paglaganap ng sakit na tuberculosis sa ating mga kabataan. Mula sa ulat ng World Health Organization, taon-taon ay may 170,000 kabataan sa buong mundo ang namamatay sa sakit na TB. Even with the progress of medicine and availability of new drugs, we are all aware that tuberculosis is far from leak in our country. WHO reports that 170,000 children die of TB every year. It estimates that in 1995, of all children under 15 years, at least 180 million were infected with tuberculosis. TB disease will develop in up to 50% of infants within 3 to 9 months of infection. These figures show why we have to find some answers, resolve some issues, and come up with some workable standards and policies, or improve the existing ones on part of the strategies to control TB effectively, especially in children. Senator Juan Flavier said in one of the papers that 1 out of 2 persons are infected with TB. If this is correct, it is indeed a cause for alarm. However, some agencies of government and NGOs are helping in these areas. So the launching of the Center for Tuberculosis in Children of the Philippines, or CTCP, is a blessing. Sa pagkakataong ito, nalawagan si Inang Ginang Loy Ejercito Estrada na magsama-sama at magkaisa tungo sa pagsugpo ng tuberculosis sa ating mga kabataan. It is a testimony to your dedication in eradicating tuberculosis in the country. In my capacity as your First Lady, together with my commitment to support the programs of the President, especially in the field of health, I would like to think and hope that together we can achieve, if not totally, at least a good portion of our goals during this 6-year period allotted for us to serve. As partners, let us make TB control in children possible. Narito po tayong muli sa The Estrada Presidency. Sa pagkakataong pong ito ay mayroon tayong isang natatanging ulat sa ating bagong portion na pinamagatang Sulong Pilipino. Ito po ay nakalaan sa paglalahad ng mga kahangahangang tagumpay ng mga individual na Pilipino o kaya ay mga organisasyon o samahang Pilipino dito sa atin at maging sa ibang bansa. Sa ating pong programa ngayon ay ating itatampok ang isang kakaibang pamamaraan ng pag-aaral na ngayon ay isinasakatuparan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Magsisimula po ang ating ulat sa pananalita ng ating Pangulo tungkol sa mga suliranin ng ating bayan sa larangan ng edukasyon. Narito na po ang Sulong Pilipino.
Pagkat itong PUP ang eskwelahan ng masang Pilipino, ito ang uunahin ni ERAP sa lahat ng eskwelahan. Isa sa mga pangunahing programa ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada na kabilang sa kanyang 10-point program ay ang pagpapaunlad sa kalidad ng ating edukasyon. Batid ng Pangulong Estrada ang kahalagahan ng edukasyon sa pagpapaunlad ng ating bansa, gayon na rin ang pagpapaunlad sa kalagayan ng mga mamamayan nito. Ang patuloy na pagtaas ng matrikula ay isa lamang sa mga pangunahing suliranin ng masang Pilipino, kaya't marami dito ay hindi nakapagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Kalinsabay pa rin ito ay ang kawalan ng panahon ng individual para bigyan ng panahon ng kanilang pag-aaral dahil siya'y abala sa kanyang hanap buhay. Isa sa mga state universities na naglalayong matugunan ang ganitong suliranin ng ating mga kababayan ay ang Politeknikong Universidad ng Pilipinas o PUP. Ang PUP ay itinatag noong 1904 bilang isang paaralang naglalayong bigyang serbisyo ang mga pangangailangan ng mga Amerikanong sundalo noon. Lumipas ang ilang daang taon, naging isang universidad ang PUP sa tulong na rin ng mga tagapamuno nito. Sa kasalukuyan, ang PUP ay may pinakamalaking bilang ng mag-aaral mula sa 200 noong 1904 hanggang sa 50,000 sa kasalukuyan. At bilang pagsuporta sa programang pang-edukasyon ni Pangulong Estrada, muling pinasigla ng PUP ang programang Open University o Pamantasang Bayan at ang Non-Traditional Studies. Tinatawag namin ngayon na Pamantasang Bayan or the Open University System is actually in line din sa ating constitutional mandate, di ba, noong 1987 Constitution na lahat ng Pilipino ay dapat mabigyan ng tsansa na makakuha ng quality education at all levels through non-formal, informal, self-study method o out-of-school program na hindi yung traditional na always classroom and time-bound So dito namin nagkaroon ng programa. Ang unang mga programa namin actually no 1970 pa yan eh. Alam mo itong bagong pamamaraan sa ating edukasyon na sinasabi natin bukas talagang nararapat lang na lalo natin suportahan. Nitong mga nakaraan, nung nandun ako sa Palawan, no? Meron kaming sinet up dito, isa lang sentro Pagkatapos pagbalik ko, 13 centers na sila. No, sabi ko, paano nangyari yun? Kasi yung mga estudyante, ang ginawa nila, nag-group sila, nag-cluster sila among themselves. Yung nandun sa barangay, I would say barangay A, nagsama-sama sila. Sa barangay B, sama-sama sila. Pagkatapos, naglilipon-lipon sila at kumukuha din sila ng sarili nilang mga guro para tumulong sa kanila. Itong tinatawag nating bukas na pamamaraan ng pag-aaral na tinatawag nating Open University ay siyang tutugon sa inyong pangangailangan. Kasi wala na ditong tinatawag na late ka, huli ka sa pagpunta sa paaralan. At sa inyong, kung saan ka nandun, nasa opisina ka, makakapag-aral ka, nasa bahay, o kung ano man ang ginagawa mo sa iba-ibang lugar, maisisi